Muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang biyaya at sakripisyo sa cross, kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang impyerno. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang maunawan ang inyong dakilang biyaya ng maigit sa pamagitan ng pagkataong ito. Nalalaman po namin na inyong ikalawang pagdating ay malalapit na. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang ipangaral ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pamagitan ng konting nalalabing panahon. Ito po ang pasimula hanggang sa wakas, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa oras na ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia. Unang Pedro chapter 3. Unang Pedro chapter 3 verse 19. Page 397. Unang Pedro chapter 3 verse 19. Sa gayon din naman, siya ay pumunta at nangara sa mga espiritong nasa bilangguan na noon ay mga suwail nang ang Diyos ay matiyagang naghihintay noon mga araw ni Noe, habang ginagawa ang daon, na noon ay kakaunti sa makatuwid ang walang kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Ito po ang mensahe tungkol sa panahon ni Noe. Gaya ng pinakaram po natin sa Biblia, lahat ng tao ay nalunos sa pandaigdigang baha maliban sa pamilya ni Noe. Sabi ng Biblia, habang ginagawa ang daon, na noon ay kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. 8 lang silang naligtas. Ayon sa computation ng mga scientifico, yung population noon umabot sa mga 1 billion, parang ganun po. Pero 8 lang silang naligtas. Kaya talagang konti lang silang naligtas. Ngayon din po, yung tunay na ligtas, sila po ang konti lang. Isang beses ang alagad ng Panginoon Jesus ay nagtanong kay Jesus, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Ano po ang sagot ng Panginoon Jesus? Masikap kayo pumasok sa makipon na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa iyo na marami ang nagsisikap na pumasok ay hindi nakapasok. Ibig sabihin, konti lang maliligtas. Inisip natin, marami po tayo. Yung sa ngayon, noong taon, maraming bagong naligtas. Pero kumpara sa populasyon ng buong mundo, population ng Pilipinas, yung mga tunay na ligtas, konti lang po sila talaga, no? Kaya po, yung pang nangyari sa panahon yon, ibig sabihin yung kaligtasan na natanggap natin ay napakahalaga, no? Tama po. Konti lang silang maliligtas, pero ligtas na pala tayo. Ibig sabihin yung kaligtasan na natanggap natin ay napakahalaga, tapos dapat natin ibahagi ang kaligtasan sa mga ibang kaluluwa. Halos tapos na po yung taong ito, sa panibagong taon din po sa pamagitan ng tulong ng Diyos at ating pananampalataya, dapat maraming kaluluwa ay sana maliligtas. Tapos doon po sa ikalang Pedro chapter 2:5, kung paano ang matatandang daigdig hindi niya ipinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa. Si Noe, siya pa ang tagapangaral ng katuwiran. Habang ginagawa niya ang arko ni Noe, yung daon, sa parehong pagkakataon, kahit busy siya sa paggawa ng daon ni Noe, na sumikap siya sa pangaral ng ebanghelyo kasama ng pamilya niya. Kaya
Noon, ang daigdig, ang masasamang tao ay dinalhan ng baha. Tayo din po ay tagapangaral ng katuwiran sa panahon natin ngayon. Noon, pinarusahan ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig pa. Ngayon naman, sa pamamagitan ng apoy, paparusahan ng Diyos ang buong mundo pa ulit. Kaya po, yung obligasyon natin, yung responsibility natin ay napakataas. Kasi malapit na po ang katapusan ng mundong ngayon. Okay? So tayo din po ay tagapangaral ng katuwiran. Kaya kung meron po tayong Bible seminar, ito din po ay isa pang parang arko ng kaligtasan para sa kanila. Yung iglesia, ito po ang arko ng kaligtasan para sa mga kaluluwa. Kaya ngayon taon, ayon sa biyaya ng Diyos, siguro meron pong mga bagong ligtas. Sana tuloy-tuloy po tayo sa evangelization. Tapos, kanina po, doon po sa verse 19, saan gayon din naman siya ay pumunta, nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan na noon may mga swail. Sa kabilang banda, inisip natin, kahit papano, kung 8 lang sila, medyo konti lang talaga, no? Sana kahit malaki naman yung arko ni Noe, sana 100, mga 200, mga 300. Bakit 8 lang sila? Tama po. Pero meron pong isang iba pang verses dito po sa 19, kasama ng verse 20, siya ay pumunta nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sino po? Si Jesus ay pumunta sa mga espiritong nasa ano po ito? Bilangguan. Noon ay mga swail. Sabi ng iba, yung bilangguan, ito pang imay ng purgatory tao. Wala pong purgatory sa Bible. Kung ganon, saan siya pumunta? No? Sino po sila? Yung mga espiritong nasa bilangguan. Nasaan yung interpretation? Doon po sa kasunod na sentence, noon ay mga swail, nang ang Diyos ay matiyagang nahintay noong mga araw ni Noe. Yung mga swail sa araw ni Noe, sila po ang mga espiritong nasa bilangguan. Kaya hindi po ito ibang espiritu, sila lang po yung mga sumuway sa Diyos sa panahon ni Noe. Kaya sino po sila? Tingnan po natin Genesis chapter 6, verse 1. Simulang dumami ang mga tao. Dumami na ang mga tao sa balat ng lupa. Nakaanak sila ng mga babae. Tapos, nang dumami na yung mga tao, nakita ng Diyos na napakasama na ng mga tao sa lupa. Ang kasalanan nila ay napakalupa na. Ano pang dahilan? Sa verse 2 naman po, nakita ng mga tao ng Diyos na magagandang ang mga anak na babae ng mga tao. Sila ay kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahan ng kanilang pinili. Meron pong 2 grupo dito. Mga anak ng Diyos, taka mga anak ng babae ng tao. Sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu hindi laging manatili sa tao sapagkat siya ay laman. Sa anak ng Diyos, anak ng mga babae ng tao, sino po sila? Sabi ng iba, yung anak ng Diyos ay anghel daw, anghel. Tapos yung anak ng babae naman, ng mga tao naman. No? Kaya, ibig sabihin, anak ng babae ng mga tao, tapos yung anghel, sila po ay nag-asawa daw. Kaya ba ito? Tapos, verse 4 naman, ang mga higanta ay nasa lupa. Tapos, mga araw na yon, kahit pagkatapos noon silang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng babae ng tao, ang mga ito ay naging makapangyarihan ng unang panahon, ang mga bantok na mandirigma. Kaya yung anak nila, yung anghel tsaka yung mga babae ng mga tao, kung nakaanak sila, yung anak sila ay parang higante daw, hindi pangkaraniwang tao daw, makapangyarihan daw. Yung pang storya nila. Totoo ba yan? Pero ayon sa Bible, hindi po ito totoo dahil sinabi ng Panginoon Jesus doon sa Matthew chapter 22 verse 30, sapagkat sa muling pagkabuhay, hindi sila nag-aasawa, pinag-asawa pa, kundi sila ay tula sa mga
anghel sa langit. Ibig sabihin, yung anghel, espiritu lamang sila. Hindi sila kayang mag-asawa, no? Kasama ng mga tao. No? Kung gano'n, sino po sila? Ayon sa Biblia, chapter 4, verse 25, muling nakilala ni Adam ang kanyang asawa. Siya ay nag-anak na lalaki, tinawag ang kanyang anak, pangalan na Seth. Sa pagkakanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel. Binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel. Nang panahon yon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat siya ay pinatay ni Cain, kaya binigyan ng Diyos sila ng isa pang anak. Ano po? Sa halip ni Abel, sino? Seth po. Kaya, nang panahon yon, ang mga tao nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, sila po ay naging grupo ng mga mananampalataya. Okay? Yung mga saninay ni Cain, sila po ang mga grupo ng hindi mananampalataya. Kaya po, siyempre, kaya nang alam niyo, yung mga ligtas, sila po ang anak ng Diyos, no? Kaya yung grupo ng mananampalataya, yung grupo ng naligtas, sila po ang anak ng Diyos sa panahon ni Noe. Sino po? Yung saninay ni Seth. Saninay ni Cain naman po, ayon sa talata sa Bible, umalis si Cain sa harapan ng Panginoon, nanyinan sa lupay ng Nos sa silang ng Eden. Katapos sumimping si Cain sa kanyang asawa, siya ay naklihi, ipinanganak si Enoch. Sila po ay naktayo ng isang lunsod tao. Tapos tinatawang lunsod ayon sa pangalan ng kanyang anak si Enoch. Lunsod, tsaka yung iniimpento nila yung mga instrumento, music, iniimpento nila yung mga makina, yung pang kasunod ng mga sinabi ng Bible. Ibig sabihin, yung dalawang grupo, nakahiwalay sila. No? Dito naman, naglilingkod sila sa Panginoon, yung saninay ni Seth. Tapos dito naman po, humihiwalay sila sa kanila, and then lumalayo sila sa Panginoon. Parang yung mga hindi mananampalataya sa panahon natin ngayon, itinayo nila yung malaking lunsod, napaka-develop sila, no, sa kanilang lipunan. Kaya ito pang nangyari sa panahon ni Noe. Tapos, gaya ng sinabi ng Bible, nang dumami ng yung mga tao, sa matagal na panahon, wala po silang communication sa pagitan nila, no? Yung grupo ng naligtas, yung grupo ng hindi ligtas, yung Cain tsaka Seth. Wala po silang yung communication sa matagal na panahon. Pero sa paglipas ng panahon, yung grupong mananampalataya naging manghihina, and tapos ilan sa sila ay nagsimulang mag-asawa kasama ng anak ng babae ng saninay ni Cain. Yun po ang nangyari. Kaya po, kung balikan po natin, Genesis chapter 6:2, verse 4, ang mga higante nasa lupa ng mga araw na yon, may higante. And then, tapos, sila ang naging anak na makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng babae ng tao. Ang mga ito ay naging magkapangyarihan ng unang panahon, bantog na mandirigma. Yung mga tanyak na mga mandirigma, ay higante, sila po ang saninay nila. Okay? Ito pang resulta ng kanilang korupsyon sa kanilang pananampalataya. Kung matagal na sila wala pong communication, bigla silang mag-asawa, genetically, magkaroon sila ng hindi pangkaraniwang anak. Kahit sa panahon natin ngayon po, yung Amerika at Russia, kasi communist country, democratic country, wala po silang communication sa matagal na panahon. Kung mag-asawa na po sila, kasama ng sa kabilang bansa, magkaroon sila ng iba't ibang itsura. Beauty daw of mixed blood, kids of mixed descent in Russian and American. Gaya nito po, yun pang nangyari. Pero dahil dito, ang buong mundo talaga naging napakasama. Kahit mananampalataya, hindi sumunod sa Panginoon, tumalikod sila sa Panginoon, tapos
pinili ng Diyos ang isang manggagawa, si Noe, na matuwid na tao sa panahon yon. Tapos ibinyahagi niya ang mensahe ng Diyos tungkol sa paghuhukom sa tubig, pero ayaw nila tanggapin. Naging talagang manghina sila lahat. Kaya lahat sila nalunod. Tapos dahil dito, gaya ng sinabi ng Bible kanina, yung mga suway ay nasa special na lugar, bilangguan. Hindi po ito impyerno, hindi po ito paraiso pa, mga bilangguan po, bilangguan. Kaya ito pa ay noong panahon, ngayong panahon, bago ang pagdating, ang malawakang baha, ito noon, yung panahon yon, yung mga tao sa panahon yon, para sa kanila lang, meron pong special na lugar, yung pang bilangguan. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon kanyang minamahal, pinarusahan ang bawat tinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kaya po ito parang disiplina. Ito pang imay ng disiplina para sa atin. Kaya sa ating panahon naman po, gaya ng alam po natin ngayon, pandemic din po ito din po ay isa pang sign of the end of the world. Kaya malapit na talaga yung kanyang pagdating. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, no? Lalong-lalo na sa ating panahon, kung maraming tukso, kasi malapit na po yung katapusan ng mundo, kaya masama talaga ang panahon natin ngayon. Masama pala yung mga tao sa panahon natin ngayon, kaya maraming tukso. Kung lumalayo po tayo sa Panginoon, didisiplinahin ng Diyos ang mga lumayo sa Diyos. Dahil minamahal ng Diyos ang mga anak nila. Magtiis kayo ala-alang sa disiplina. Kayo'y pinakapakitunguan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Ngunit kung kayo'y hindi dinidisiplina, na siyang naranasan ng lahat, kung ligtas na po tayo, naranasan po natin ito, sigurado na, po. Kumusta po kayo? Meron din po kayong mga experience tungkol sa disiplina? Meron din po. Yun. Kung gayon, kayo ay mga anak sa labas. Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, kayo ay mga anak sa labas. Wala akong disiplina, mas malaking problema po yun, ayon sa Bible. At hindi mga tunay na anak. Bukod dito tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin. Sila ay ating ikinagalang, hindi ba dapat tayo ay lalong pasakop sa mga anang ng mga espiritong upang tayo ay mabuhay. Kaya po, ngayon din po, yung tunay na ligtas, tapos yung hindi ligtas. Hindi kaya nilang mag-asawa sa pagitan nila, ito pa ang pasimula ng lahat ng problema sa panahon ni Noe. Ito pa ang pasimula ng pagiging masama ang buong mundo. Kaya ngayon naman po, dapat tayo pa ay nagiging banner sa harapan ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Dapat tayo pa ay humiwalay sa mundong ito. Kaya po, doon po sa Deuteronomy chapter 7, verse 3 and 4, huwag kang mag-asawa sa kanila, ang inyong anak na babae, huwag mong ibibigay sa kanyang anak na lalaki, ang kanyang anak na babae, kukunin mo para sa inyong mga anak na lalaki, sapagkat kanilang ilalayo ang inyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayoy maalap ang galik ng Panginoon laban sa iyo, mabilis kanyang pabuksain. Huwag kang mag-asawa sa kanila. Ang inyong anak na babae, huwag mong ibibigay sa kanyang anak. Sino po? Yung mga hente, lalong-lalo na yung mga Canaanite. Dahil sapagkat kanilang ilalayo na ang inyong mga anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Kaya, sa madaling salita, kung magkaroon sila ng asawa sa ibang
lahi, gaya ng Canaanite, sila naman po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kung siya po ay naging asawa sa mga Israelita, ito pa ay malaking epekto sa pananampalataya sa Israelita, ng mga Israelita. Kaya po, meron pong isang meron pong isang malinaw na halimbawa, ano po si Solomon, no? Siya ay nagkaroon ng 700 asawa, mga prinsesa, 300 asawang lingkod. Unang Hari chapter 11, verse 3. Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Gaya ng alam po natin, si Solomon ay siya pa ang pinakamatalinong tao maliban kay Jesus. Tama po ba? Kahit matalino siya, sino ang nakapagbigay ng ganitong karunungan sa kanya? Ang Diyos mismo. Ito pa ang galing sa Diyos. Kahit kanon, dahil sa mga problema sa magpagkaroon ng asawa, sa bandang huli, siya po ay tumaliko sa Panginoon. Sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa mga ibang mga Diyos. Kaya ang kanyang puso ay hindi maging lubos na tapas sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Tapos ang Panginoon nagaliktaw kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanya ng 2 ulit pa. Ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kanya ng 2 ulit pa. Kahit narinig niya yung pabala ng Diyos, yung warning of God, ayaw nila tanggapin. No? Kaya nagaliktaw ang Panginoon. Ako okay naman. Paminsan po, yung brother o sister, lalong na sister, gusto niyang mag-evangelize mga kaibigan, pero lalaki pala. Paminsan, kailangan nating mag-ingat talaga, no? Kailangan tulong ng mga brothers. Kung yung invite niyo ay lalaki pa. Kung invite niyo ay babae, kailangan tulong ng sisters, no? Paminsan, they misunderstand, no? About your motive. Kaya po, sabi ng Biblia, you shall not plow with an ox and donkey together. Deuteronomy chapter 22 verse 10, huwag kang makararo ng may isang baka, ng isang asno na makatuwang. Huwag kang makararo ng may isang baka, ng isang asno na makatuwang. Ox and donkey, paminsan, meron akong isang donkey, meron akong isang ox, wala pang 2 pa, wala pang isa pang ox, no? Yung baka ko naman, isa lang. Yung asno ko na lang, isa lang. Kaya sa ganitong kaso, nangyari daw na ganyan. Ganito, no? Ito, totoong, picture. Tama po ba? Wag daw sa Biblia. Wag. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Bakit po? Kasi iba po ang ugali nila. Yung ugali ni baka, ugali ni asno, makaiba, no? Yung baka naman po, ito pang imay ng tunay na ligtas. Yung masunuring anak ng Diyos. Yung asno naman po, ito pang parang imay ng hindi ligtas. Yung na may katagasan ng ulo, no? Kaya paano sila naging makasundo? Gusto kong sundin ang Panginoon. Gusto niyang sundin ang kanyang laman. Okay? Kaya imposible po ito, sa totoo lang. Kaya huwag kayong makipanato sa mga hindi mananampalataya. Ikalang Corintians 6, verse 14. Sapagkat anong pagsasama, mayroong katuwiran ng kasama, anong pagsasama, mayroon liwanag at sa kadiliman. Anong pagkasundo, mayroon si Kristo kay Beliar. Anong bahagi na mayroon mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong pakipagkaisa, mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos ng buhay, gaya ng sinabi ng Diyos. Ako ay manananahan sa kanila, ilalakas sa gitna nila, ako ay magiging kanilang Diyos, sila ay magiging aking bayan. Para sa ating Kristiyanong pamumuhay, ito pa ay dapat natin sundin. O dapat tayo pa ay mangingat sa ganitong bagay. Yung asawa, yung partner ko,
Kung hindi mananampalataya, gaya ng asno, hindi kaya natin makasama sa ating buhay. Kaya po, yung ligtas naman po, kaya ng baka, gusto nilang pumunta sa church. Yung mga hindi ligtas, gusto nilang pumunta sa SM. Ha? Kaya paano sila makasundo? Sa madaling salita po, impossible po ito. Kaya dinidisiplina ng Diyos ang mga ganitong cases. Okay? Kaya yun po ang nangyari sa panahon ni Noe. Dito po sa ating palibot, meron pong maraming mga samper. Dati po, narinig ko lang po, dati noon sa Korea, yung isang sister nag-asawa sa hindi mananampalataya. Kanyang siguro mga boyfriend dati, parang ganon. Kahit siguro hindi ko alam kung dinala niya sa Bible seminar yung boyfriend niya sa Bible seminar hindi pa siya ligtas, ligtas na siya o hindi pa. Pero basta sila pa naging siya pa ay nag-asawa sa kanya. Pagkatapos ng isang araw, pagkatapos ng kasalan, sa susunod na araw, yung asawa niya, bigla siyang namatay sa higaan. Parang nahulog siya sa higaan, mula sa higaan, tapos bigla siyang namatay sa susunod na araw. Meron pong ganitong kaso. Basta nahirapan sila sa kanilang buhay. Kaya huli na kasi may nag-asawa na sila sa kanila. Kaya pagkatapos ng maraming taon, meron pong sister na nakabalik, maraming taon pa. Napakahirap yung pamumuhay nila. Daming disiplina na niranasan nila. Kaya po, kahit paano, no? Kung maraming disiplina, ibig sabihin, minamahal ng Diyos talaga, no? Pasasayang yung buhay natin kung ganyan, no? Ano po ito? Ito po ay nanggagaling sa kalooban ng Diyos o pakana ni Satanas? Pakana ni Satanas upang sirain yung ating Kristiyanong pamumuhay, gaya ni Samson, gaya ng nangyari sa Samson, ngunit layuan mo ang masasamang pangnanasan ng kabataan. Kaya ano pa ang solusyon? Kaya ng pinarampo natin noon, paminsan-minsan, layuan mo ang masasama ng pangnanasan. Yung mga pagkataon, layuan mo ang masasamang pagnanasan ng kabataan. Sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kasama ng mga tumataas sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kaya po, yung Samson po, ito din po isa pang halimbawa, no? Malakas siya. Pero hindi siya malakas sa harapan ng tukso ng babae, ano? Ano po 'yon? Layuan mo. 'Yon ng tukso ng mga boyfriend, girlfriend. Yan, layuan mo yung ganitong konsepto, no? Kaya pagkatapos ng mga bangka na ito, tinitigan si Jose ng asawa ang kanyang Panginoon, sinabi, "Sipinggan mo ako." Kahit nakiusap siya kay Jose araw-araw. Ito po ang tukso ng ni Satanas. Verse 12, siya'y pinigilan niya sa pamagitan ng kanyang suot na sinasabi, "Sipinggan ro ako." Subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot at sa kamay niya siya'y tumakas papalabas ng bahay. Okay? Kaya si Jose ay nagiging mahalagang kasangkapan ng Diyos. Lahat po tayo dapat ganito, no? Kaya maraming tukso. Yung mga tukso naman, iwasan, no? Iwas yung lahat ng tukso. Yung mga pagsubok naman, tanggapin na may pananampalataya. Paminsan po, kung dumating na yung pagsubok, iwas. Kung dumating na yung tukso, tanggapin. Baliktad po ito. Baliktad. Kung dumating na yung tukso, iwasan. Kung dumating na yung pagsubok, tanggapin natin ito na may pananampalataya. Para lampasan yung lahat ng mga tukso, yung lahat ng mga pagsubok ng mabuti. Kaya,
Ah, yung ganitong kasalanan po, yung pakikiapid. Kasi ngayon, masama talaga ang mundo natin. Kaya meron pong maraming tukso galing sa iba't ibang tao. Umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maring gawin ng tao nasa labas ng katawan. Hmm? Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid, nagasala laban sa kanyang sariling katawan. Meron pong ganitong tradition, tama po, sa labas. Bago sila ay talagang naging mag-asawa, gusto nilang nabuhay muna ng sabay-sabay. Living partner? Tama ba? Living partner daw. Bakit kanon? Hindi po ito kasal, ano? Ano ba yan? Wala pong ganitong bagay sa Bible. Ano po yon sa Bible? Pakikiapit lang. Pakikiapit. Ito pag-ibig daw. Hindi po yun pag-ibig, tunay na pag-ibig. Kung inibig nila ang kanyang talagang partner, dapat nilang protektahan ang kanyang partner. Bakit nakasala sila muna kaagad? Hindi po ito pag-ibig, ito po ang tukso ni Satanas, no? Kaya kahit tayo din po mga Kristiyano, meron pong tamang proseso ayon sa Bible na dapat dadaan natin, dapat dadaan tayo. Kay umiwas sa kayo pakikiapid, bawat kasalang maring gawin ng tao na sa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nakasala laban sa kanyang sariling katawan. Kaya hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na sa Diyos, nasa inyo, Espiritu Santo nasa inyo, tinanggap ninyo mula sa Diyos, kayo hindi sa inyong sarili. Kaya yung relation sa loob ng kasal, yung pang talagang kaloob ng Diyos. Yung pang plano ng Diyos. Pero yung mga relasyon sa labas ng kasal, yung pang lahat kasalanan. Bago o labas, no? Pastor, yung asawa, meron na ako asawa. Naligtas na ako ngayon. Tapos meron na ako asawa noon pa. Kung ganun, paano naman yung asawa ko na hindi paligtas, yung hindi mananampalataya, matigas ang ulo niya, sakit sa ulo ko. I want to separate daw. Hindi po yung kalooban ng Diyos, no? Unang Pedro chapter 3, 1, 2, gayon din naman kayong mga asawa na babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa kahit ang ilan sa kanila hindi sumunod sa salita, upang maghikayat ng walang salitang sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. Okay? Kaya bago tayo naligtas, yung parang kung bilang asawa, kung hindi po tayo mabuti, pagkatapos tayo po ay naligtas, dapat tayo po ay nagiging ilaw para sa Kanya. No? Kapag nakikita nila ang dalisay, ang magalang inyong pag-uugali, okay? Sino ang nakakaalam kung sila din po ay maliligtas? Kaya po, sa totoo lang, maraming mga cases na ganito, yung mga asawang babae muna naligtas, tapos ang asawang lalaki ay naligtas sa kasunod. Maraming ganitong cases. Kaya, unang Pedro chapter 3 verse 4 naman po, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok, o pagsusuot na ginto, pagpibihis ng maringar na damit, sa halip ay ang panoob na pagkatao ay may kagandahang walang paklipas, na isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos, sapagkat ang unang panahon ay ganito, ginagayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili. Sila ay nagpasakop sa kanilang mga asawa. Kaya ito pa ay advice ng Biblia. Kung susundin natin ang sinabi ng Bible, tutulungan tayo ng Diyos, no? Kaya po, sa halip ng panlabas na pagpapahiyas ng buhok o pagsusuot ng mga ginto, pagbibihis ng maringar na damit, sa halip ang panoob na pagkatao. Anong nangyari sa kanya? Bakit iba na siya, no? Kaya kung ipinakakin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating panibagong buhay, sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay, sila din po ay magkaroon ng
question tungkol sa ating pananampalataya. Ito po ang pasimula ng evangelization. Okay? Kaya po una naman, gaya ng nangyari sa panahon ni Noe, dapat tayo po ay mag-iwas ng mga tukso o mula kay Satanas. Layuan mo ang pagnanasa ng laman, no? Pagnanasa ng kabataan. Tapos meron pong tamang proseso. Ano po? Patungo sa yung kasal, no? Tapos kung may asawa na po tayo, pero hindi mananampalataya, tayo po ay dapat nagiging kasangkapan ng Diyos o pintuan ng kaligtasan para sa yung kaluluwang ito. Kaya yung pang nangyari sa panahon ni Noe. Tapos, pagkatapos ng malawak ang pagpaha ni Noe, sila po ay nakatipon sa isang lugar at tinatawag ito Sinar. Nagsimula silang naktayo ng gumagawa ng malaking lungsod, yung Tore ng Babel. Sa totoo lang, pagkatapos ng muling pagpaha ni Noe, pagkatapos ng sa madaling panahon sila pa naging corrupt pa ulit. Sabi ng Biblia, yung isa sa anak ni Noe, sino po si Ham? Ang mga anak ni Ham ay sina Cus, Mizraim, Put, and Canaan. Sila pang anino ng mga African. So Cus na may Ethiopia, kaya nang alam niyo. Mizraim, Put, Ethiopia, Canaan. Tapos verse 8 naman po dito sa chapter 10, Genesis chapter 10 verse 8, naging anak ni Cus si Nimrod na siyang nagsimulang naging makapangyarihan sa lupa. Anong ibig sabihin ito? Nimrod na siyang nagsimulang maging makapangyarihan sa lupa. Gaya ni Nimrod na makapangyarihan mga aso sa harapan ng Diyos. Tapos yung kaharian niya ay Babel. Ito pa ang dating lugar ng Babylon, ang Erek, Akkad, and Kalen sa lupay ng Sinar. And then, buhat sa lupay ito, nagtungo siya sa Assyria. Tapos itinayo Nineveh, Rehoboth, and Kale, Rasen, and sa pagitan ng Nineveh ng Kale ng isang malaking bayan. Sa panahon nyo pa, meron silang talagang napaka-develop, napakalaking lunsod, mga lipunan. Sino po sa pangitan ni Nimrod? Ito pa ang nangyari. Siya pang isang talagang politikong leader, no? Tapos relihiyosong leader pa. Siya pa ay parang gaya ni Nimrod now na makapangyarihan mga aso sa harapan ng Panginoon. Yung capital letter naman sa harapan ng Jehovah God. Bakit kanon? Ibig sabihin, siya pong isang relihiyosong leader pa. No? Kayong Babel po, ito pa ay isa pang lugar na pinarusahan ng Diyos dahil ito din po ay isang parang templo ng mga Diyos-Diyosan, templo ng mga ibang paniniwala. Sabi niya, Nimrod, ako ang Diyos. Sa totoo lang, ito pa ay talagang totoong historya. Hindi po ito kwento-kwento lang, gaya ng ibang Bible verses. Sa panahon yon, sa pangitan ni Nimrod, itinayo nila yung malaking lungsod, kaya sila po ay lumaban sa Diyos. Kaya po, ang Diyos ay bumaba. And then, ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawa ng pananalita ng bawat isa. Kaya ikinalat sila ng Panginoon. Pinarusahan ng Diyos ang lugar na ito, ang mga tao sa panahon yon, sa pangitan ng paggawa ng isang himala. Ginugulo ng Diyos ang kanilang wika. Kaya ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibaba ng buong lupa. Huminto sila sa pagtatayo ng lungsod, kaya ang ipinangalan dito ay Babel.
sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. Kaya ito po ay dating tanyak na lugar, pero ayon sa lugar na ito, iba't ibang bansa ay lumitaw. Tapos, kahit sa Revelation, meron pong Babylonia, no? Doon po sa Revelation chapter 17 verse 5, ang babae nakadamit na kulay ube ng matingkat na pula, magagayakan ng ginto, ng mahalagang bato, mga perlars hawak sa kanyang kamay ang isang kopang ginto ng puno ng mga karumal-dumal, mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, ano daw po? Dakilang Babylonia. Dakilang Babylonia. Ina ng mahalay na babae ng mga karumal-dumal sa lupa. Sino po sila? Kaya una, meron pong ganitong grupo na ngayon, no? Dakilang Babylonia. Saan po? Dating lugar ng Babylon. Sino po sila ngayon? Verse 3 naman po, ako ay kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula, puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may 7 ulo, 10 sungay. 7 ulo, 10 sungay. Sa Biblia, Revelation chapter 13, Daniel chapter 7, meron pong mga propesya tungkol sa ating panahon. Meron pong mga halimaw na lumitaw. 10 sungay daw. 10 sungay. Tapos, sa Daniel naman, meron pong propesya ni Daniel tungkol sa kung anong klase ng bansa ay lilitaw sa mundong ito. Doon sa Babylon, kasunod naman Medo-Persia, kasunod naman Greece, kasunod naman Rome. And tapos, pagkatapos ng ilang panahon ng Iglesia, 10th Kingdom. Ito pang status na ipinakita ng Diyos sa kanila. Ito pang bansa daw na darating, sabi ng Biblia, sa panahon ni propetang Daniel. Okay? 10th Kingdom, 10 sungay, meron halimaw. Meron halimaw. No? Ito pang imay ng ngayon, Europe. The Treaty of Rome, Europe Union, ito pa ay nakabase sa Treaties of Rome. Rome naman, ito pang dating lugar ng Babylon. No? Kaya ito pa ang motto nila, Guten Morgen Europa. Guten Morgen Europa. May 2000. Cover of May 2000. Ay parang gaya ng sinabi ng Bible, tama po, may isang babae nakasakay ng isang hayop. Maraming mga tubig tao. Maraming tubig, ibig sabihin maraming bansa. And tapos, ito pang motto nila, ito pang poster nila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapos, Tore ng Babel. Europe, many tongues and one voice. Ano po ito? Tore ng Babel. Bakit ginagaya nila ang parliament, European Parliament, yung house, parang Tore ng Babel, yung design nila. Kasi ito pa ay nagagaling sa Babylon. Kaya po, ito po ang parang motto nila. Ito po ang parang symbol nila, symbol. Kaya nang sinabi ng Bible. Kaya yung isang propesya natupad na sa ating panahon.
Kung gano'n, ano pang nangyari sa Babylon? Yung asawa ni Nimrod ay Semiramis. Tapos yung anak niya ay Tammuz. Sa totoo lang, pagkatapos si Nimrod ay namatay, si Semiramis ay nakaanak. Kahit wala pang asawa. Kaya sabi niya, ito po ang nangyari daw sa pangitan ng himala ng Diyos. Then sabi niya, yung anak ko ay ito po ang reincarnation of Tammuz, reincarnation of Nimrod. Kaya, iniimbento niya yung ganitong relihiyon. Kaya, siya po ang isang moon god, yung Semiramis, yung dating asawa niya namatay, yung Nimrod, siya pang sun god. Tapos yung anak niya, parang reincarnation of Nimrod. Kaya yung pangalan ng anak niya ay Tammuz. Kaya po, ito po ay masamang relihiyon. Kaya ikinalat ng Diyos lahat. Tapos, yung pangalan ng Semiramis and Tammuz na sinisimba nila ay naging iba na po sa iba't ibang wika. Kaya yung mother and child, yung ganitong status, natakpan po natin ng maraming cases sa iba't ibang bansa. Kang Babylon, Semiramis, Tammuz. Egypt naman, Isis, Horus. Greece naman, Aphrodite. Tapos Rome, Venus, and Cupid. Ephesus, Diana. India sa China. Kaya sa iba't ibang bansa, meron pong ganitong Diyos-Diyosan. Ito naman po sa Egypt. Isis and Horus and Osiris. Tatlo po sila. Kaya they imitate God. Sila pang itinuring nila na sila po ang God. Ito pang eyes of Horus daw. Ito po ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng mga sa panahon yun, sila pang mga hari. Ito pang imay ng kapangyarihan nila. Hanggang ngayon, sinisimba ng mga tao ganitong symbol. Kay Europe naman po, yung bill nila, dito naman sa Pilipinas, piso. Doon sa Amerika, dollar. Sa Europe naman, euro. Ito pang disenyo nila, symbol ng euro. 2 euro ba ito? 2 euro. Ano po ito? Kanina yung masamang babae sa ibabaw ng hayop. Tapos yung disenyo naman ng euro ay nagagaling sa mata. Kaya talagang yung background nila, yung foundation nila ay nagagaling sa Babylon. Tapos sila pa ay naging isang politikong grupo, kasama ng politikong relihiyosong grupo. Okay? Kaya malapit na po talagang yung kanyang katapusan ng buong mundo kasi yung propesya sa Biblia ay natupad na. Kaya po, dakilang Babylonia, no? Nakadamit ng kulay ube, matingkat na pula. Sino po sila? Kaya, ngayon, yung pinakamalaking reliyosong grupo, sabi ng Biblia, pakikiapit daw. Ibig sabihin, yung mga spiritual na mga lunya. Sila po ang isang korop na relihiyosong grupo. Yung isang halimbawa sa kanila ay Catholic. Kaya meron pong mga parehong imahe sa pagitan ng mga relihiyon sa Ehipto at saka yung Catholic na ito. Kaya nga naman malapit na daw yung Christmas. Christmas, ito ba talaga ang birthday ni Jesus? Hindi naman. Kung ganun, bakit po ito nangyari?
Kaya noon naman, matindi ang pag-uusig. Year AD 33. Pinalayas nila, kung sila pang Krisyano, pinalayas nila yung mga Krisyano sa bahay nila, pinapatay nila sa pamagitan ng leon, apoy. Matindi po ang pag-uusig. Pero AD 313, Roman Emperor Constantine, bigla siyang naging Krisyano daw, pero peke po sila. And dinala nila yung mga pagan practice sa loob ng Iglesia. 320, kaya ng wax candle worship from pagans. 354, introduced Christmas, the birthday of sun god. They began to worship death saint, began to worship Mary from goddess worship of pagans, began to exalt Mary with them, Mother of God. Mother of God, yung pang sinabi ng Bible, sinabi ni Maria, narito ako na nanay ng Diyos? Hindi. Alipin ng Panginoon. Mali po ito. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, nang makulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus ng kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman nyon sa akin sa inyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Babae, anong kinalaman ninyo sa akin at sa inyo? Anong kinalaman ninyo? Nyon sa akin, sa inyo. Kaya wala silang, sa ibig sabihin, babae. Ibig sabihin, hindi pa dumating ang oras ko, sabi ng Panginoon. Parang may respeto siya sa kanyang nanay, pero babae tao. Ibig sabihin, pagdating sa ministry, iba na ito ang usapan. Tapos iba't ibang yung pagan worship, began to worship Joseph. Dati, ibig sabihin, dati sa loob ng church, wala pong ganitong practice. Kaya po, ito naman, kaya sabi niya, dati meron pong ganitong propesya, maglalagay ako sa inyo sa babae ng pagkapuot sa isa-isa, sa inyong binhi ay sa kanyang binhi. Ito ay dudurok ng inyong ulo. For your reference lang, kaya sinabi ni Semiramis, ayon sa yung gaya ng sinabi ng Diyos, dati ako ang babae na sinabi ng Bible, yung anak ko ang binhi ko. Parang ganun po. Wala pa akong asawa naman. Nakaanak ako, ibig sabihin ito pa ay kapangyarihan ng Diyos, pero sabi ng history, siya pa isang mga lunyang babae. Siguro meron siyang ibang relasyon. Narito ang birhen ang maklilihi ng anak ng isang lalaki. Ang kanyang tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Kaya ginagamit nila ang Bible para sa kanilang masamang relihiyon. Kaya sa iba't ibang bansa, meron pong ganitong practice. Kaya ngayon naman, birthday ni Jesus daw. Sa Bible naman po, wala pong petsa ng birthday ni Jesus. Kung ganoon, ito pa ay nanggaling sa pagan religion, Roman religion dati, no? Kaya December 25th was the Sir Embeticus' birthday. Noon pa sa Roma, ito pang fiesta nila. Saturnalia depicted, Saturnalia Festival. Malaking fiesta daw sa Roma, December 25th. Happy Saturnalia. Temple of Saturn. Kaya po ito po, yung lahat ng mga bagay, tungkol sa Christmas, hindi nanggagaling sa Bible. Sa Bible, walang Christmas. Sa Bible, walang ganitong mga symbol. Ito po ay nanggagaling sa Babylon. Kaya, secretary worship priest of Dagon. Sinisimba nila yung tree, no? Kaya ito po ang Nimrod. Halos parehas sa itsura ni Santa Claus. Wala naman Santa Claus sa Biblia. Ancient Nineveh articraft. Kaya po, ano po ito? Christmas tree? Hindi. Ito po ang nagagaling sa Babylon. Kaya yung tree naman,
yung tree sa gitna ng Garden of Eden, ito pang sinisimba nila. Kaya yung ahas naman, nakapagbigay daw sa kanila ng kaalaman. Kaya the serpent, sabi nila, yung serpent lead to rebirth. Kaya ito pang nagiging isang punong kahoy na sinisimba nila. Kaya saan po, meron pong tree worship practice. Tree worship. Kahit sa India, tree worship is found everywhere. Tree worship. Tree worship. Tapos, yung doon po sa Jeremiah chapter 10, verse 2, ganito ang sinabi ng Panginoon, huwag ninyong pakarara ng lakan ng mga bansa ni mabagabak sa mga tanda ng mga langit, sapagkat ang bansa ay nababagabak sa mga iyon, sapagkat ang mga kaugalian ng mga sambahayan ng walang kabuluhan, isang punong kahoy mula sa gubat ang pinuputo, nilililok sa pamagitan ng palakor ng mga kamay ng manlililok. Ginagayakan nito ng mga tao ng pilak at ginto. Pinatatak nila ito ng martilyo ang mga pako upang huwag itong makilos. Kaya propetang Jeremias nagkapagsabi tungkol dito kasi masama ang practice nila, no? Alisin mo ang lahat ng ganitong practice na ganon. Secretary of Attis. Attis na ba po? Persian god. Dating Nimrod. Sun god. Kaya po anong nangyari? Ano ang ginagawa ng mga tao sa Christmas? Inuman, mga sayawan. Bakit kanon? Kasi ito po ay nanggaling sa pagan religion, pagan practice, doon po sa Roma. Kaya po, ngayon naman, lumitaw na po yung Babylon paulit. Lumitaw. Kaya paparusahan ng Diyos ang buong mundo paulit. No? Gaya ng nangyari sa Tore ng Babel, paparusahan ng Diyos paulit sa ating hinaharap. Sa 7 years tribulation. Pagkatapos, yung katapusan ng 7 year tribulation, ano pong nangyari? Paparusahan ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng apoy paulit. Kaya po, ikalang Pedro chapter 3 verse 3, una sa lahat, dapat ninyong malalaman nito na sa mga huling araw, darating ang mga manlilibak, lumalakat ayon sa kanilang sariling mga paknanasa. Magsasabi, nasan ang pangako ng kanyang pagtating, sapagkat buha pa ng mamatay ang ating mga ninuno, manatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paklalang. Darating daw yung mga manlilibak. Okay? Anong sinabi nila? Nasaan ang pangako ng kanyang pagtating? Tapos na yung pandemic. Okay na. Ganito ba? Sapagkat buha pa ng mamatay ng ating mga ninuno. Sa totoo lang po, ngayon, ano pang problema? Climate crisis. Gaya ng alam niyo, ayon sa mga balita, ngayon taon po, 2020, ito pang pinakamainit na panahon daw, ayon sa scientifico, pinakamainit. Sabi nila, dahil sa pandemic, wala pong masyadong maraming negosyo, kaya yung paminsan po, gaya ng nakita natin, yung himpapawid, very clear. Dati naman medyo maitim, polluted. Ngayon naman, walang masyadong mga saksakyan na sa karsada. Kaya parang fresh na fresh yung air. Kaya inisip natin, naging mas maganda yata yung mundo natin. Hindi. 2020 ang pinakamainit na panahon. Kaya nagulat ang lahat ng mga politiko ngayon, kaya sa UN, maraming mga report, darating daw yung malaking kalamidad. Nasaan ang pangako ng kanyang pagtating? Ngayon, okay na daw. Yung wala na daw yung pandemic. Darating po, ayon sa Bible, darating po yung kasunod na
hakbang. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng langit ng unang panahon, inayuan ang lupa mula sa tubig sa pamamagitan ng tubig. Hindi ba totoo ang Biblia? Totoo naman ang Biblia. Nangyari naman sa panahon ni Noe. Yung lahat ng sinabi ng Bible tungkol sa ating panahon, ng detalyado ng mangyayari. Sa pamamagitan din nito, ang daigdig noon inapawan ng tubig ang nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit ang lupa ang ingatan para sa apoy. Basta apoy. Ano po ang katangian ng apoy? Mainit. No? Apoy, araw-araw. Nakita natin yung apoy. Ano po araw? Na inilalaan sa araw ng paghuhukom sa paklipor sa masasamang tao. Kaya kasunod naman, ano pang nangyari sa Genesis? Sodoma Gomorrah. Inilagay ng Diyos isa pang halimbawa sa kasaysayan ng tao doon dahil sa kakaibang kasalanan sa kanila. No? Sodoma Gomorrah. Ano po? Homosexuality. Yung Sodoma Gomorrah, totoo naman ito talaga. Yung lahat ng lungsod ay nasunod, nababalutan ng abo. Hanggang ngayon. Totoo talaga. Bakit po ito nangyari? Dahil sa gayon din ang Sodoma Gomorrah ng mga lungsod sa palibot ng mga ito, gumagawa naman ng pakikiapit. Tapos nalulong sa kakaibang laman, homosexuality, ay inilagay bilang halimbawa na nagtaras ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Bago ang pagdating ng impyerno, meron pong parang unang step, yung pang 7 years tribulation, susunugin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng apoy. Bakit po? Dahil sa kasalanan na ganito-ganito, pakikiapit, homosexuality. Kaya, gaya ng alam niyo, sino ang naligtas sa Sodoma Gomorrah? Pamilya ni Lot naman. Wala na iba. Sila lang. Lahat nasunog. Kaya paminsan po, dati meron akong ganitong experience po. Bumisita ko sa isang lugar para sa evangelization. Meron pong kilala daw, magkaroon kami ng Bible seminar. Pero parang hindi katulad ng ibang lugar. Ang hirap yung evangelization sa lugar na ito. Ganun pala. Halos meron pong maraming mga pakla o maraming mga tomboy doon na hindi namin alam. Kaya umatras kami. Suko na. No? Hindi kaya ito. Hindi kaya. Kaya kung dumami ang mga ganitong cases, gaya ng panahon natin ngayon, ibig sabihin talagang malapit na ang katapusan ng mundong ito. Respect LGBT. Human dignity daw. Respect LGBT rights. Sino po sila lahat? Dami po sila. Kaya sa bansa po, sa iba't ibang bansa, yung same-sex intercourse legal. Yung mga ganitong kulay, dito lahat. Dito naman lahat, halos lahat. Okay daw dito. Dito din okay. Okay dito lahat. Okay daw. Dito din okay. Sino ang nakayaw? Ito lang, yung mga Muslim. Maliban sa kanila lahat, okay daw. Kaya ano pang mangyari? Susunugin ng Diyos lahat. Kung paanong pinarusahan niya ng pakalipor ang mga lungsod ng Sodoma Gomorrah na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga manununas sa kasamaan. Kaya kung paanong iniligtas niya ang matuwid si Lot na lupang nabagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Kaya ano po ang ating kanungan? Yung fellowship po, dito lang. Medyo tayo pa ay mapayapa, no? Kung sa labas na, kung nakita natin, palaging medyo not good yung mga ginawa ng tao ngayon. Kaya po, kung nakita natin na malapit na ang kanyang pagdating, dapat tayo po ay
nakatira sa kanyang iglesia, yung pagtitipon. Kaya kayo'y manatili sa akin, kung ganon, kayo pa'y napubunga ng marami. Ngayon, sa UN po, the world is on catastrophic pathway to 2.7 degrees of heating. Ngayon, nakita ko din po isa pang balita na yung sinisikap nila na para tapusin yung lahat ng obligasyon nila para humahatalangan ang mga pagtatayo ng pagtataas ng temperatura hanggang sa 1.5. Pero ngayon, hindi na kaya daw, ayon sa mga scientifico, hindi na kaya daw, 2.0 degrees Celsius daw. Kung 2.0 degrees Celsius na, nagiging mas malakas ang bagyo, naging mas malakas ang ulan kaysa ngayon. Mga doble na yun. Kaya po, ngayon, magulo ang buong mundo. Currently erupting volcanoes. Isang volcano lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Mahigit sa 20 ngayon. Sa parehong pagkataon. No? And kamakailaman po, lumindor. Saan po? Doon sa Naga City. Sa matagal na panahon, walang lindor. Doon. Ngayon, biglang lumindor. Sa totoo lang, lumindor doon sa Tokyo. La Palma volcano, lava tsunami daw. Tsunami, alam nyo naman tsunami. Pero lava tsunami? Nakita nyo po ba yung lava tsunami? Ito po ang lava tsunami. Tingnan po natin isang video clip. Lakas, ano? The Cumbre Vieja volcano is unstoppable. The ongoing eruption has no precedence. This time, the volcanic eruption has lasted 5 days longer than the 1971 eruption. Mas mahaba daw ngayon yung pagsabog ng volcano, yung activity nila, mas mahaba daw kaysa noon. 5 days longer than before. Ito pa ang balita, kailan po? October 15. Ngayon, November na. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa yun. No? Hindi naman 5 days na, no? Ngayon, halos mahigit sa 1 month siguro, tuloy-tuloy siya. Ngayon din malakas yung activity ng volcano ito ngayon. Doon sa Tokyo, jolted by strongest earthquake since 2011 disaster. Ito, malaking event po ito kasi Tokyo yun. Dati naman sa ibang lugar ng Japan. Ngayon naman, Tokyo na. Kaya, Tokyo naman malayo. Philippine Sea Plate. May connection sa kanila. Philippine Sea Plate, Pacific Plate, Eurasian Plate, North American Plate. Kaya kung gagalaw siya, gagalaw din iba, no? Kaya ngayon naman po, doon sa Naga City, no? Classes of work suspended in Naga City after 4.3 quake aftershock rock Kamsur, okay? And 20 aftershock daw.
Ah. Yung epic point naman, medyo malapit sa lupa. Kaya kahit 4.3 hindi naman malakas, inisip nyo, pero malapit sa lupa yung epicenter. Kaya epic point. Kaya talagang gagalaw ang lupa. Okay. Hmm? Wait lang po. Ito ang isang video clip sa siguro dahil sa yan. Nagulat sila ang lakas kasi ganito po. Asia had hottest year on record in 2020, sinabi ng UN. Climate change, extreme weather events are the new normal. New normal. Maraming new normal. Pandemic, new normal. Climate change, climate crisis, new normal. Kaya ito po, karaniwang bagay na, melting ice of Greenland. Ito naman po, tingnan nyo po. Ito isang restaurant. Pero tingnan nyo po sa baba, baha na baha. Pero tuloy-tuloy pa yung negosyo nila. Kasi ito, new normal na women serve food despite of flood water in Thailand. New normal na ito. No? Kaya po, Ephesians chapter 5 verse 3, kaya bilang isang ligtas, tandaan po natin yung ng sinabi ng Bible, ngunit ang pakikiapit, ang lahat ng karumihan o kasakiman, huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Kaya gayon din ang karumihan, ang hangal na pagsasalita o mga pakbibiro na hindi nararapat kung kunti ang pagpapasalamat, sapagkat ang inyong nalalaman na bawat mapakiapit, mahalay at sakim sa sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anang ng paksway. Okay naman, lahat sila naman ganun. Kaya huwag kayong makipagbahagi sa kanila. Kaya po, kung nakita natin yung mga katuparan ng mga propesya ng Bible, lalong-lalo na po dapat natin ingatan yung ating sarili. Huwag sanang mabanggit sa iyo gaya ng nararapat sa mga kahit sa ating salita. Kaysa dito naman po, unang Thessalonica chapter 5 verse 19, huwag ninyong patay ang ningas ng espiritu, huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, yung espiritu, yung salita ng Diyos, yung propesiya. Huwag ninyong hamakin. Kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Ano pang mabuti para sa ating kaluluwa? Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Bawat anyo ng kasamaan. Ano ang mabuti para sa ating espiritu? Kasi malapit na po ang katapusan ng mundong ito sa maraming tukso, maraming pagsubok sa palibot natin. Kaya layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Pagkabanalinawan kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo. Ingatan buo, espiritu. Ano po una? Espiritu, kaluluwa, katawan, lahat importante. Na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Yung anyo po, yung ating itsura din, importante po. Sino pa ang Kristyano? Kaliwa o kanan? Sino pa ang Kristyano? Kaliwa o kanan? Kanan. Tama po. Paminsan, yung meron pong bagong ligtas na may ganitong itsura. Okay, tingnan po natin. Ang bawat lalaking nananalangin, ang nagpapahayag ng propesya, may takip ang ulo ay winawalang puri ng ang kanyang ulo. Ibig sabihin,
Kung mahaba na yung buhok, hindi po ito tama daw sa Bible, sa ating kaluluwa. Kaya kahit sino man, siya pa ang Kristyano, tayo po ay ilaw ng sanlibutan. Dapat ang isang lungsod na nakatayo sa ibaba ng isang burol na hindi may tatago. Kunwari, dati ang itsura niya ganito, bigla siyang nagbago. Anong sasabihin? Anong nangyari sa inyo? Ligtas na ako. Tama po ba? Ito pa ang parang pasimula ng evangelization. Kaya, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Para ano po? Para sa ating espiritu, kaluluwa, ang katawan, ay ingatan buo. Kaya Deuteronomy chapter 22:5, ang babae huwag mananamin ng naukor sang lalaki, parang fashion daw. Hindi po ito fashion, bawal po sa Bible. Ang lalaki ay magsusuot ng damit ng babae sapagkat sino man gumagawa ng bagay na ito, karumal-dumal sa Panginoon, Diyos. Huwag kayong kakainan anumang kasama ng ang dugo, huwag kayong iingkanto ni magnanakaw, huwag ninyong gugupitin ng pabilok ang mga buhok, pabilok sa pabilok ng palibot ng mga inyong ulo, na sisirain ng mga sulot ng inyong balbas, huwag inyong hihiwaan ang inyong laman. Parang tattoo po, dahil sa namatay, huwag kayong mga lalagay ng tattoo sa tanda ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Yung katawan natin, yung kaluluwa natin, yung espiritu natin, ay sa Diyos naman. Kaya, ito naman po yung dahil sa earring, lalong-lalo na sa lalaki, ito ngayon naman po pang babae, no? Yun din po, no? Kaya sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapagkabanar na kayo umiwas sa pakikiapit ng bawas sa inyo ay matutong maging magpapigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanar at karangalan. Kaya, maging marangal ang lahat ang pag-asawa, huwag dungisin ang higaan sapagkat ang mga pakiapit, ang mga lunya, hahatulan ng Diyos. Dahil sa kanitong kasalanan, nangyari po ano pang nangyari sa Sodoma Gomora? Kaya umiwas kayo pakikiapit. Proverbs chapter 6 naman po, sa nagbabagang uling, makakalakad ba ang isang tao, ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso? Mapapaso. No? Gayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa, sinumang humimpo sa kanya ay hindi maaaring walang parusa. Gayon ito. Ito pang sugat galing sa apoy. Nasisira. No? Yung ating hindi naman katawan, kundi pati ating espiritu. Kaya kung darating ang Panginoon Jesus, magkaroon tayo ng panibagong katawan, anong klase ng pagkawan? Anong itsura niya? No? Idepende sa ating kreasyon ng pamumuhay. Kaya hayak na hayak tao ang gawa ng laman, ang mga ito ay pakikiapit, karumihan, kahalayan. Hindi po ito pakibig, no? Yan ang dahilan lang, no? Tapos spiritually din, mga lunya, hindi ba ninyo nalalaman ang pakipagkaibigan sa sanlibutan, ang pakipag-away sa Diyos? Kaya, para sa ating ministry, tuloy-tuloy para sa kaligtasan ng ibang kaluluwa, dapat tayo pa ay nagiging ilaw ng sanlibutan, no? Dapat tayo pa ay naging mabuting halimbawa. Kaya sino mang nagtanais ng maging kaibigan ng sanlibutan, maging kaaway ng Diyos. Paano yung mga kaaway ng Diyos makapag-evangelize ng ibang kaluluwa? Imposible. O inispan ninyo ng walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na Espiritu, pinatira niya sa atin ay naknanasa na may panibukho. Panibukho. Kaya dapat tayo pa magpabagumpaba sa harapan ng Diyos kasi malapit na po sa harapan ng Biblia, sa harapan ng propesiya. Kasi malapit na po talagang ang kanyang pagdating. Ang Diyos ay sumasalunga sa mga mataas, subalit nagpibigay ng biyaya sa mga magpapakumbaba. Kaya sa panahon ni Lot, sa panahon
sa Sodoma Gomorrah, Lot ay naligtas naman po sa pamagitan ng apoy lang. Walang naligtas sa pamagitan niya, no? Saan kayo ngayon? Kunwari, dati meron naligtas sa pamagitan ko. Ngayon, walang naligtas sa pamagitan. Dati siguro nasa kay lupay ng Kanaan kasama ng Diyos, kasama ni Abraham, siguro gaya ng dati. Ngayon naman, wala daw. Yung dati po, lumipas na. Ngayon ang importante, no? Ngayon ang importante, no? Ngayon, kung kayo pa'y nasa maling lugar o nasa paling pamumuhay, yung pang pamumuhay ni Lot sa Sodoma Gomorrah. Kaya, wala naman po ganitong lugar sa palibot natin, gaya ng Sodoma Gomorrah talaga. Pero, siguro lilitaw ang ganitong, gaya ng, hindi ko alam nyo na po, yung meron pong mga fiesta para sa mga gay, world fiesta, para sa mga gay, mga LGBT fiesta daw. Nasaan yung malaking fiesta pang LGBT? Alam niyo po ba, doon sa Israel? Maraming gay and lesbian. Doon sila nagtitipon palagi. Kaya, ibig sabihin talagang malapit na ang pagdating ng Diyos. Kaya dapat tayo po ay humihiwalay sa mundong ito. Dapat natin ingatan yung ating sarili. Yung tukso ni Satanas, ang lakas. No? Kaya mga kapatid, tungkol sa oras ang mga panahon, hindi na kailangan mayroon isulat pa sa inyo, sapagkat kayo rin na ang lubos na nakakaalam ng araw ng Panginoon na darating gaya ng magnanakaw sa gabi. Bigla ang darating ang Panginoon, kaya pa sinasabi nila, kapayapaan at katiwasayan. Kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagtaramdam ng panganak ng babae ng nagdadalang tao na walang makatakas. Kung malapit na, kailan kayo mga anak, December na daw. Malapit na. December, kailan? Basta mga first week daw. Sabi ng doktor. Kaya wala pang petsa na eksakto, pero alam natin na medyo malapit na. Tama po ba? Kaya ganito po, wala pong petsa sa Bible kung kailan siya darating talaga. Pero alam po natin, mga ganito na ngayon. Kaya ngunit kayo mga kapatid, wala sa kadiliman, upang sa araw na yon, mabigla kayong gaya sa magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anang ng liwanag, mga anang ng araw, tayo hindi ng gabi ng kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo manatiling handa, magpakatino, sapagkat ang mga matutulog ay matutulog sa gabi. Ang naklalasing ay naklalasing sa gabi. Ngunit palibhasa ay mga anang ng tao ng araw. Magpakatino tayo, isuot natin ang baluti ng pananampalataya ng pag-ibig, maging helmet ay pag-asa ng kaligtasan. Kaya pag-asa ng kaligtasan, malapit na po yung kaligtasan ng Diyos. Kaya po, ano pang nangyari noon? Dahil sa yung korupsyon ng mga grupo ng maligtas, ang buong mundo naging masama, tapos pinarasan ng Diyos. Tapos sa pamagitan ng tubig, si Noe, yung pamilya niya, naligtas sa pamagitan ng tubig. Binubuhat ng Diyos yung arko ni Noe sa taas. Bago ang pagdating ng araw ni Noe, kinuha ng Diyos si Enoch. Kaya binubuhat ng Diyos si Enoch. Ito pang imay ng rapture. Pagkatapos ng rapture, ano pa yun? 7-year tribulation. Ano pang nangyari? Paparasan ng Diyos ang Babylonia, ang buong mundo, sa pamagitan ng apoy. Pagkatapos ng 7-year tribulation, katapusan ng 7-year tribulation, ano po? Darating po yung huling paghuhukom sa apoy. Gaya ng nangyari sa Sodoma Gomorrah. No? Kaya po ito pang imahe o parang anino ng pangyayari sa ating panahon. Kaya malapit na po ang kanyang pagdating. Tapos tandaan po natin ano ang nangyari sa mga tao sa panahon yun, lalong na bilang Kristyano. Dapat mangingat po tayo sa ating panahon.
Kaya hanggang dito po, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang tayo pa'y mamuhay ng mabuti bilang inyong anak sa katapusan ng panahon. Gaya ng pinaram po natin, ayon sa Bible, talagang masama na po ang panahon natin ngayon. Kaya gabay niyo po kami tungo sa inyong iglesia, protektahan po namin sa pamagitan ng iglesia hanggang sa inyong ikalawang pagdating. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Okay, maraming salamat po.